Tayo po ay sama-samang manalangin sa Diyos, mga kapatid. Ama naming nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo po sa iyong kaitaasan ang aming taus-pusong pagpapasalamat sa iyo, Ama, sa iyo pong mga kabutihan sa iyong bayan, sa pagpapadama mo ng iyong kagandahang loob at kaawaan sa aming lahat. Salamat po, nasasaksihan namin, nararanasan namin ang mga kabutihan mo. Kinikilala namin ikaw ang pinagkakautangan namin ng loob. Hindi namin kailanman mapapantayan ng anuman ang iyong mga kabutihan. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso, Ama, tanggapin mo po ang aming taus-pusong pagkilala sa ginagawa mo sa aming mga magkakapatid. Salamat po sa saganang mga katwiran na pinayayaman mo sa aming pagsasama-sama. Lagi kaming may gabay upang masunod ang kalooban mo. Panginoon, pagtiisan mo po kami. Kahabagan mo kami. Huwag mo kami itatakwil sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami, Ama. Sana po maawa ka sa aming mga magkakapatid. Idinudulog namin ng aming mga kapatid na may mga karamdaman. Kaawaan mo sana, Ama. Lalo na po ang may mabibigat na mga sakit. Bahala ka na po sa anumang paraan. Ikagawad mo ang iyong awa. Pinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon. Alalahanin mo rin ang mga may mabibigat na mga suliranin. Sana po, Ama, tulungan mo sila. Makapanghawak kaming palagi at makapagtiwala sa iyong magagawa. Alalahanin mo ang mga kapatid namin sa gitnang silangan, ang mga nakaipit sa mga kaguluhan. Sana po, pakiingatan mo silang palagi sa kanilang mga kinaroroonan. Alalahanin mo rin ang mga bago naming mga kapatid na tumanggap ng bautismo. Samahan mo sila, Ama. Na po, makatapos kaming lahat sa aming mga pagtakbo, magugol namin ang mga nalalabing kaarawan pa na binibigay mo sa amin sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Samahan mo kami sa kabuuan ng aming pagkakatipon. Sa pag-aaral namin ng iyong mga salitay, buksan mo po ang pintuan ng iyong mga katwiran sa aming mga ngaral. Maipaglingkod sa aming palagi ang lahat ng mga kaalamang dapat naming matutunan at karunungan upang amin pong masunod ang iyong mga kautusan at sa wakas sana ng aming mga paglilingkod, makasumpong kami ng isang maligayang wakas sa piling mo. Bawat isa sa amin may kani-kanyang ibig ilapit sa iyo. Ama, bahala ka na po sa mga impid na daig ng aming mga puso. Salamat po sa iyong awa sa aming mga magkakapatid sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Siyang marapat naman nating maging panuntunan sa ating mga buhay. Yung aral ng Diyos na dapat nating malakaran ng mga magkakapatid, yung kanyang katwiran. At hindi naman po tayo maliligaw dahil yan po'y nandiyan sa Biblia, nandyan sa aral ng Diyos, yung ia-apply natin sa ating mga buhay, yung panuntunan na ating dapat na masunod. Ito ba ay aral ng Diyos nasa Biblia na dapat nating gawin?
Yan. No? Yun ang atin pong panuntunan, mga kapatid. Yan ang reference natin palagi. Yan ang ating manual of instruction sapagkat yan ang laging inire-reiterate sa atin kahit na noon pa no, na yung mga kasulatang kinasihan ng Diyos, yan ay mapapakinabangan ang wika sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. At doon sa 15, nalalaman mo ang wika mula sa pagkasanggol, yung mga banal na kasulatan makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung ating pagsasakatuparan noong mga aral, pagsasakabuhayan noong mga aral, hindi po ito basta't ipinakikipagtalo lang na yung aral sasabihin mo ganito, tama, sasabihin mo ganun. Hindi yun Ang ikapagiging dapat natin, hindi naman yung alam mong basahin, hindi ang tagapakinig kasi ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos. Sabi ni Pablo, doon sa 2:13 ng Roma, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Kaya yun po ay pagsasakabuhayan ng atin pong mga aral na Biblia. Pagtutulong-tulungan naman natin yan na sama-sama. At yan po ang ating laging ipinapaalaala sa bawat pagkakataon na tayo ay nagkakatipon, kung paano natin higit na makikita at titignan yung mga aral na ikapagiging dapat natin, ikaliligtas natin, kung ia-apply natin sa ating mga buhay. Kaya yung kabuhayan natin, doon makikita po yun. Doon natin maipapahayag yung ating mga pagkilala. Sabi doon sa 2:16 ng Pilipos, nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Kaya yung salita ng kabuhayan natin, ay may ipinapahayag po yun. Yung ating mga kabuhayan, may salita yun na ipinapahayag. Kung ano yung atin pong isinasa kabuhayan. Yung kabuhayan, nagpapahayag ng salita. O ano yung salita na ipahahayag ng ating kabuhayan? Manahan nawang sagana sa inyo ang wika. Ang salita ni Kristo, sabi sa 3:16 ng Kolosas. Kung nananahan yung salita ni Kristo sa atin, yun po, may ipapahayag yun sa atin sa pamamagitan ng ating mga kabuhayan. Yung 2:16 na yan, nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Kaya yung kabuhayan natin, may ipinapahayag yun na salita. Alin na ipahayag na salita noong kabuhayan natin? Kung ano yung salita na nasa atin. Ewan ko, Brother Rodel, kung pinapansin mo, Oo nga po, Kuya. Kasi, yung katwiran na yan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, di yung kabuhayan, may ipinapahayag yun na salita. Opo. Ano ba ang dapat na salitang ipahayag nung kabuhayan natin? Ang sabi, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo.
kung nananahan sa atin yung salita ni Kristo, ipahahayag yun ng ating kabuhayan. Opo. Kasi madaling sabihin, kapatid na Rodel, Kaya nga hindi yan basta sige ka lang, Kaya nga sinasabi na doon sa 3:13, ng Santiago, sino marunong at matalino sa inyo, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan. E di, merong mabuting kabuhayan. Kapatid na Rodel. At yung mabuting kabuhayan, pagpapakita yun ng karunungan at katalinuhan. Opo. Kaya nga, huwag nating kalilimutan na yung mabuting kabuhayan, pagpapahayag yon, kapatid na Rodel, ng mabuti. Mabuting kabuhayan eh. Opo. Ano pinapahayag nun? Ano ipinapakita nun? Di mabuti. Parang Opo. yung salita ng kabuhayan o yung kabuhayan may salita. Opo. O may pinapahayag na salita yung kabuhayan. Kaya kung ano yung kabuhayan mo, yun ang ipinapahayag na salita nun. Paano ka bang namumuhay, kapatid na Rodel? Paano mong ini-apply yung salita? Paano mong ginagawa yung salita? In the same manner, kapatid na Rodel, diyan pumapasok yung paborito mong talata. Ano ulit yun, kapatid na Rodel? John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, kapatid na Rodel, O di babalik na naman tayo sa basic. Ano ngayon ulit? Nag-umpisa tayo, kapatid na Rodel, sa salita ng kabuhayan. Opo. Yung kabuhayan natin, may salitang ipahahayag yun. Ngayon, yung ating kabuhayan, kapatid na Rodel, na atin ngayong ipinakikita sa pamamagitan ng ginagawa natin. Na ang sabi, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Kaya merong mga gawa na nakapaloob doon sa mabuting kabuhayan. Opo. At ito, kapatid na Rodel, ganun din naman na ipakikita mo naman din yung iyong pananampalataya. Kung sumasampalataya ka naman, kapatid na Rodel, dito din sa Santiago, ang sabi, kapatid na Rodel, pakibasa mo yung nasa 2:18. Sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya. Ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na hiwalay sa mga gawa. At ako, sabi niya, sa pamamagitan ng aking mga gawa,
ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Yan. O di, ano ang isang bagay na nakapaloob? Upang kung ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O hindi, kapatid na Rodel, gusto mo bang ikaw ngayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Opo. Ano ang isang dapat, sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo. Opo. Iba ganun, Opo, kuya. Lagi naman yan, na sinasabi, sumampalataya ka kay Jesus. Sumampalataya ka kay Jesus. Ang kasunod nun, sumasampalataya ka ba? Opo. Ano ang isang sinasabi na dapat na gagawin natin? Ipakita mo, ipakita mo yung pananampalataya mo. Kaya nga sabi niya, ako, sabi, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Kaya, pagka sinabi mo ngayon na ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, ipakita mo sa pamamagitan ng iyong gawa ang iyong pananampalataya. Opo. Di ano ang ibig sabihin, kapatid na Rodel, may gagawin yung sumasampalataya kay Jesus. Tama po. Dapat nandoon na tayo sa punto na yon, kapatid na Rodel, na hindi basta't sasabihin lang nating sumasampalataya tayo. Dapat laging mayroon tayong batayan na masabi natin parang ganun din yung mga matatalino na ang sabi sa iyo ay ikaw ay bobo at sila ang matalino, ipakita ninyo yung katalinuhan. Paano? Sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan. Yung mga gawa, di gawa pa rin ang pinag-uusapan, kapatid na Rodel. Opo. Yung kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Di ngayon, halimbawa, may mga nagke-claim, walang alam yang mga yan. Sila ang, may alam, ibig sabihin, mga bobo ang mga yan, di sila ang matalino. Diba? Di ganun lang naman Pakita mo sa gawa, sa kaamuan ng karunungan, yung katalinuhan mo. Kaya ikaw pala matalino, di aberano ang gawa mo. Opo. Hindi naman, di ba? Sino marunong at matalino sa inyo? Idakdak mo. Hindi po ganon. Diba? Hindi ganon Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan. Di kayo marunong at matalino, ipakita niyo sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan. That's one way to prove. Kaya, mabuting kabuhayan bang meron ka? Paano mong masasabing mabuting kabuhayan? Makikita yun sa gawa, sa kaamuan ng karunungan. Diba? Kaya po, hindi naman mahirap, kapatid na Rodel, timbang ng mga bagay. Sige, gumawa ka.
Gagawa naman kami, gumawa ka. Matalino ka, asan yung gawa mo? Gawa ng matalino. Di ba? Opo. Kami bobo, di yung gawa ang pagkumparahan, parang karpintero, no? Mahusay na karpintero. Mahusay ka, hindi ang husay mo puro dakdak. Opo. Ikaw pala magaling. O di pakita mo yung gawa mo. Ikaw ang magaling eh. Opo. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? kuya. Opo. Pakita mo yung gawa mo. Hmm. So, nasaan ang gawa mo ngayon? Anong ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa mo ngayon? Ay di ang galing-galing mo, ang tali-talino mo, o nasaan yung gawa ng matalino? Ewan ko, nasusundan mo ako, Brad Rodel. Sige. Opo, kuya, awa po ng Panginoon dito po sa ating pinag-aaralan. Kasi yung pagkiklaim na matalino ka, alam mo yung salita ng Diyos, nasa iyo po ang salita ng Diyos, madali pong gawin yon ng kahit na sino, mga kapatid eh. Pero hindi naman tayo dapat na malito at hindi naman po tayo dapat magkamali. Dahil meron pong mga panuntunang sinasabi sa banal na kasulatan na po pwede nating tingnan. Kagaya nito, sabi mo ikaw yung may aral na tama, ikaw yung may aral ni Kristo, may salita ni Kristong nasa iyo, kayo ang meron nun, mapapatunayan naman po yun. Kasi ang sabi dun sa Filipos 2:16, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. O edi meron kang titingnan mo yung kabuhayan. Kasi yung kabuhayan, meron pong ipinapahayag yon na salita, mga kapatid. Kasi nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Yung kabuhayan mo, yung way of life mo, paano ka nabubuhay, merong ipinapakilalang salita po yon. Ano ba supposedly yung salita na dapat ipahayag ng ating mga kabuhayan? Kung ano yung nasa atin na salita. Kung ang inilalabas ng kabuhayan mo, ganito, eto yung salitang nasa puso mo kasi yun ang inilalabas ng kabuhayan mo bilang Kristiyano, ang sabi ng apostol na si Pablo, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. So, yung salita ni Kristo ang dapat na nananahan sa atin. At ang katunayang yung salita ni Kristo, yun yung nananahan po sa atin, yung magmamanifest doon sa ating kabuhayan. Paano ba tayo nabubuhay? Ano ba ang ginagawa natin? Kasi yung kabuhayan, yun yung ginagawa natin . Ano mga kapatid, yun ang sabi naman ni Santiago doon sa 3:13, sino ang wika ang marunong at matalino sa inyo? Ayan, marami pong mahilig mag-angking marunong at matalino. Di ba? Malaya naman ng kahit sino. Tapos bibintangan naman ng iba na bobo, walang alam. Sila yung marunong, sila yung matalino. Sabi dito, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya. May pag marunong ka pala at matalino ka pala, dapat ipakita mo yon. Hindi idakdak mo na magaling ka, hindi ganoon . Ang liwanag ng nakasulat, ipakita niya. Paano? Sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan, ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Yung pamumuhay mo, yun yung mga ginagawa mo yun yung gawa mo. Kung ano yung gawa mo, yun ang magpapakilala sa iyo kung marunong ka ba talaga o matalino ka ba talaga. Kasi pag marunong ka't matalino, dapat ang makita sa iyo, mabuting kabuhayan. Yung kabuhayan mo, ang ipinapakilala, kabutihan. Kasi mabuting kabuhayan . Yung pamumuhay mo, nagpapahayag yon. Yung way of life mo, nagpapahayag yon. Kung mabuting kabuhayan, ang ipinapahayag po noon, mabuti. Kaya yung marunong at saka yung matalino, makikita po yun dapat sa kanyang mabuting paraan ng pamumuhay. At yung pamumuhay naman, andun yung gawa mo. Gawa na
sa kaamuan ng karunungan. Kaya magke-claim ka na ikaw ang marunong, ikaw ang matalino. Ang tanong, ano ba ang gawa mo? Di ba? Ano ba yung ginagawa mo? Bobo kami. Titingnan na lang natin kung ano ba yung gawa namin. Parang yung sinasabi nyo nga pong halimbawa, kuya, napakadaling maintindihan at napakalinaw nun eh. Dalawang karpintero nag-aangkinan, sabi nung isa, siya ang magaling. Di ba? Yung isa naman hindi kumikibo, di naman nagsasabing napakagaling niya. Pero yung isa, bida ng bida, pagawain mo. Doon mo makikita kung sino talaga ang magaling na karpintero. Hindi ang magaling na karpintero ay magaling dumaldal. Daldalero yon, hindi karpintero yon. Mga kapatid. Pero yung karpintero, kahit hindi kumikibo, makikita mo yon sa ginawa nila. O pagawain mo ngayon, yung nagsasabing siyang pinakamagaling na karpintero, tapos yung hindi naman kumikibo, pag gumawa na, tingnan mo, makikita mo kung sino yung talagang mahusay na karpintero. Ganun lang po pala yun, mga kapatid. Talagang, meron kasi, ba't kanino ka ba magpapagawa? Sa akin kayo ka magpagawa. Sabi niya, magaling ako. Di ba? Makikita mo yung magaling pagkatapos na makagawa na po sila. Halimbawa, magaling ka, sabi mo, wala ka namang maipakitang ginawa mo. Di ba? Kahit lamesa lang, wala pa Tapos sabi mo, ang galing mong karpintero, ano na ba ang nagawa mo? Niyamba ng pinto, di ka pa nakagawa. Tapos magaling ka na karpintero, magaling ka lang dumaldal. Hindi ka talaga magaling na karpintero. Yung magaling na karpintero, nakikita po yun sa kanyang paggawa. Yung marunong at matalino na sinasabi po ng Biblia, pinananahanan ng salita ni Kristo ng sagana sa kanyang puso, ang nagpapahayag ng kanyang karunungan at katalinuhan, yung kanyang mabuting kabuhayan, yung gawa niya sa kaamuan ng karunungan. Tingnan mo ngayon, ano ginagawa ba nung nagke-claim na marunong? Ano ba naman ang ginagawa nung binibintangang bobo at walang alam? Doon mo po makikita yon, mga kapatid. Walang mahirap Hindi po siya masyadong mahiwaga, mga kapatid. Tingnan mo ano ang ginagawa. Dahil yung pananampalataya, kagaya nun, yung favorite verse ko, John 3:16, galing po kasi ako dyan sa ganyang dati na talagang gusto namin yung sitas na yan. Tayo naman din, lalo naman tayo na magkakapatid, paborito natin ito. Bakit? Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat sinasabi yan sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Pero ano ang dapat nating maintindihan? Kung talagang sumasampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo, na everybody claims that na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, pero paano mo makikita kung sino talaga yung sumasampalataya talaga sa Panginoong Hesukristo? Mahalaga kasing sumampalataya tayo para wag tayong mamatay, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Paano ba yung pagsampalataya para masabi mong sumasampalataya ka nga? Lahat naman nagke-claim, sumasampalataya kay Jesus. Yan ang sinasabi. Ang sabi dun sa Santiago 2:18, sabi ng Biblia, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya, ako'y mayroong mga gawa. Di ba? Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Yung pananampalataya po, nagmamanifest yun doon sa iyong ginagawa. Yun mismong ginagawa mo ang nagpapatunay kung sumasampalataya ka ba o hindi talaga sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi simpleng bagay na sumampalataya lang tayo kay Kristo. Okay na yon. Okay talaga yon, sumampalataya kung naiintindihan mo ang kahulugan ng pananampalataya. Kung sumasampalataya ka, ang pananampalataya po, inilalabas yan ng gawa. Kung nananahan sa puso natin ng sagana ang salita ni Kristo, ipapahayag yon ng ating kabuhayan. Kung natuto talaga tayo, dahil tinuturuan tayo mga kapatid, ang marunong tinuruan yung kaya dumunong Wala namang pinanganak, marunong agad. Natuturuan tayo, dumudunong ba tayo? Tumatalino po ba tayo? Makikita po yan sa mabuting kabuhayan
at yung ating mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Yun po, kuya, ang nakukuha namin. Ikaw ay may drawing. Ako ay may building. Ipakita mo yung... Di ba? Ipakita mo yung drawing mo. Drawing lang eh. Di ba? Pero ipapakita ko sa iyo yung drawing sa pamamagitan ng building. Yan na yung building eh. Di ba? Tama po, kuya. Tsaka mo pa sabihin sa akin nasaan ang drawing mo. Yan na kaya yung building eh. Papakita ko sa iyo yung drawing sa pamamagitan ng building. Di ba? Yun, kuya. Kasi ayan yung building eh. Yan yung drawing. Opo. Pero yan yung drawing, asan yung building? Wala. Opo, kuya. Ang galing. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Pakagandang halimbawa nun. May building ako eh. Ikaw may drawing ka eh, no? O, tatanong mo sa akin, asan yung drawing mo? Ayan na nga yung building eh. Di ba? Nandyan yung drawing eh. Ang building eh. Ang tanong ko naman sa'yo, may drawing ka. Nasaan naman yung building mo? Asan? Baka wala ka pang lote. Yun po, Ngayon, Brad Rodel, the same holds true sa atin na nakikinig ng salita at sumasampalataya. Opo. Kung sumasampalataya tayo, ipakita natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Di ba, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Bakit? Pag ibinalik mo, asan yung pananampalataya mo? O ayan, nandun sa gawa. Nakikita mo yung gawa eh. Yan yung ginagawa dahil sumampalataya ako, kaya gumagawa ako. Diba? Gumagawa ako. Ito yun. Ito yung gawa ng aking pananampalataya. Ngayon, ikaw, may pananampalataya ka, sabi mo, nasan yung gawa nung pananampalataya na yun? Kaya ipakita mo sa akin, Anwika, ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Ano may papakita yung pananampalataya mo na yun? Nahiwalay sa gawa. Kaya sabi naman niya, ako naman sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. O ba tayo na uwi doon? Bakit? Basa, kapatid na Rodel. Opo. Basa. Ikalawang Pedro. Basahin natin. Unang Pedro, sa unang Pedro, Brad Rodel. 2:6. Opo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang, mahalaga. At ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Tuloy. Sa inyo ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. Kapatid na Rodel. Sa inyo ang wikang nangananampalataya, siya'y mahalaga. Tama, kapatid na Rodel. Tama po. Tama po. Kaya, kung ikaw sumasampalataya ka, mahalaga sa'yo si Kristo. Opo, kuya. Tama, kapatid na Rodel. Tama po. Mahalaga ba sa'yo si Kristo? Mahalaga po, kuya. Di dyan napapasok ngayon. Kung mahalaga sa'yo si Kristo, sabi,
Babalik ka ngayon sa 18 Gs ng Mateo. Opo. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito. Yan. O bakit? Di ba pinag-usapan natin, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Kasi, yun nga ang uuwian mo eh. Yung ginagawa mo sa isa sa maliliit na kapatid ni Kristo, sa kanya mo ginagawa. Opo. Di ba? Kaya nga ang sabi, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito. Kapatid na Rodel? Ay sa akin ninyo ginawa. Yan. Ikaw, sumasampalataya ka ba kay Kristo? Sumasampalataya po. Para masabi mo na sumasampalataya ka kay Kristo, dapat mahalaga sa iyo si Kristo. Dahil sa nangananampalataya, mahalaga siya. Opo. Sa hindi nananampalataya, siya'y batong itinakwil eh. Pero sa nangananampalataya, mahalaga si Kristo. Kung sumasampalataya ka pala, di mahalaga sa iyo si Kristo. Opo. Kung mahalaga sa iyo si Kristo, hindi mo pawawalang halaga ang isa sa pinakamaliliit na kapatid ni Kristo. Amen. Dahil ang pagpapawalang halaga mo dun ay pagpapawalang halaga mo kay Kristo. Opo. O mahalaga sa iyo si Kristo, Brad Rodel? Opo. Ipakita mo. Tama po. Naintindihan Opo, kuya. mo? Opo, kuya. Awa ng Diyos. So hindi natin ngayon po sasabi mo, magandang natutunan natin. Maganda tayo ng maganda. Pinaniniwalaan mo. Pinaniniwalaan mo. Sinabi kasi ni Pablo doon sa pinag-uusapan natin, 14:37 ng unang Korinto, kapatid na Rodel, ano sabi? Ito po. Kung iniisip ni numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, Ayan, kapatid na Rodel, teka muna. Ayon ka ba sa Espiritu? ayon po. Para ka maging ayon sa Espiritu, dapat magkaroon ka ng kaisipan ng Espiritu. Tama po. Para ayon ka sa Espiritu, kapatid na Rodel, gamitin mo yung kalayaan mo, hindi upang magbigay kadahilanan sa laman. Opo. Kundi, kapatid na Rodel, gamitin mo yung kalayaan mo para sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkod, kapatid na Rodel. Opo. Bakit? Kasi kung iniisip ni naman na siya'y ayon sa Espiritu, sabi ni Pablo, kilalanin niya yung mga bagay na isinusulat ko sa inyo, pawang utos ng Panginoon. Di kung ayon ka sa Espiritu, kikilalanin mo yung utos ng Panginoon. Ang utos, ingatan ninyong huwag pawalang halaga isa sa maliliit na ito. Bakit? Kasi pagka pinapawalang halaga mo yung isa sa maliliit na kapatid ni Kristo, ang ginagawa mo dun sa isa sa maliit na kapatid niyang kinikilala niyang kapatid, sa kanya mo ginagawa. Kung sinasabi nating mahalaga sa atin si Kristo dahil nananampalataya tayo, kapatid na Rodel, dapat maipakita mo yung pagpapahalaga mo doon sa isa sa maliit na kapatid ni Kristo. Dahil pag hindi, anong pananampalataya meron tayo? Opo. Ano ngayon ang mangyayari? Kung
hindi natin maipapakita yung pananampalataya natin na yun sa pamamagitan ng ating pagpapahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Na hindi mo naman maipakikita ang pagpapahalaga mo sa ating Panginoong Hesukristo kung pinawawalang halaga mo naman ang isa sa maliliit na kapatid na itinuturing niyang kapatid na Rodel. Oh. Opo. Paano mo ngayon masasabing ikaw ay may pananampalataya kay Kristo? Opo. Nakikita mo yung... Nakikita mo ba yung Brad Josel? Kuya, ang dami pong mga nakalaman pala dyan sa mga detalyeng inyo pong inilatag. Ito po ay gusto ko munang i-appreciate, no, mga kapatid, yung pong pagkakadugtong nga nitong Filipos 2:16 at 3:16. Kasi malaki po ang kinalaman nito ngayon sa kung ano ang nakikita sa atin. Sinasabi nga po na yung ating kabuhayan nagpapahayag na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. So may salita na ipinapahayag po yung kabuhayan. Anong salita yun? Salitang dinaldal kung saan-saan nang galing. May pinanggagalingan yun. At partikular pala na nasa Biblia po yan. Hindi ko pa po yan napapansin na nagdugtong kuya. Yung 3:16 naman ng Kolosas, manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Yung salita ni Kristo na yon, na nananahan, na sagana sa atin, yun po yung salita na ipinapahayag ng ating kabuhayan. Hindi pwedeng ibang salita ang ipahayag ng kabuhayan mo kung totoong ang salita ni Kristo ang nananahan sa atin. Hindi po ba? Napakagandang punto po noon, walang butas yon. Ngayon, ano relevance nito dito sa ating mga pinag-aaralan, lalo na nga po sa pagtatanggapan natin, sa pagpapahalaga, pagbibigay ng halaga sa isa't isa, at gaya nga po na sinasabi ngayon na isa pa rin sa puntong hinimay sa atin na detalye. Kung tayo po'y sumasampalataya, alam natin ang lulunduan yan, buhay na walang hanggan . Favorite verse ni Brad Rodel muna tayo, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung sumasampalataya ka, totoong pananampalataya yan, at si Kristo ang tanggap natin, sinasampalatayanan natin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero meron ngayong bagay na napakagandang dapat nating makita ito dito. Pinapansin na ni Kuya dito sa atin, itong kung tayo po'y sumasampalataya, ano ba si Kristo sa atin na sinasampalatayanan natin? Pinakita sa sinabi ni Pedro itong ganitong mga punto. 2:7 na po, sa inyo ngang nangananampalataya, siya, si Kristo, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nananampalataya, siya po yung batong itinakwil. Ngayon, kung tayo'y nananampalataya, mahalaga sa atin si Kristo. Ganon yung dugtungan na yan . Kung talagang sumasampalataya ka, mahalaga sa iyo si Kristo. Baligtad siyempre sa hindi naman talaga sumasampalataya. Kahit anong daldal ang sabihin ng mga yan, na mahalaga si Kristo pero hindi naman sumasampalataya o kaya sumasampalataya pero hindi naman nakikita kung paano yung halaga ni Kristo sa kanila, ay hindi po nagiging valid yung claim. Tayo hindi naman basta claim lang kasi hindi naman daldal yung atin lang . May proof ka na mahalaga sa iyo si Kristo. Yun po ngayon yung napakahalagang puntong kailangan nakukuha. Sabi ko sa loob ko, kailangan nakukuha namin yun. Kasi para masabi mo talagang sumasampalataya ka kay Kristo, dapat si Kristo mahalaga sa iyo. Isang paraan para maipakita mo nga talagang mahalaga si Kristo sa iyo kasi sumasampalataya ka. Yun, binalikan ni Kuya yung 18 ng Mateo. Ang ganda ng dugtungan talaga. Kahit anong ikot ang gawin sa mga pinag-aaralan, sa pinanggalingan, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, dugtong-dugtong
talaga eh. Paano mong masasabi at may papakita na talagang kung sumasampalataya ka ay mahalaga sa iyo si Kristo? Ang isang paraan dyan, ito nang pinag-aralan natin eh. Mateo 18:10, ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito. Yung mga kinikilala ni Kristo na kanyang kapatid, kahit na doon sa maliliit, kung inaakala man natin na maliliit, kahit sa isa dyan, huwag mong pawawalang halaga yan. Kasi nakita na natin, gaya ng naipaglingkod ni Kuya sa atin, yung mga kapatid ni Kristo sa halaga, binili yan eh. Ang katumbas niyan, yung dugo ni Kristo, di ba? Na pambili. Ganong kahalaga ang kapatid kay Kristo. Aba, dapat kung mahalaga naman sa iyo si Kristo, hindi mo pawawalang halaga yung kapatid na kinikilala niya. Lilitaw yon, it will show. Kung talagang pinahahalagahan mo si Kristo, ipakita mo, minamahalaga mo. Hindi mo ididispresyo, hindi mo, kumbaga po sa bilihin, hindi mo babaratin. Yung talagang halaga niya, siyang itutumbas mo, siyang ibabayad mo din, siya ring ibibigay mo. Kumbaga sa isang binibili, binili ni Kristo yan eh. Yan ang halaga niyan eh, naintindihan natin yun eh. Dahil yung gagawin mo sa kapatid, gaano man niyang kaliit, kahit na nga yung pinakamaliit, sabi ng Panginoong Jesucristo, sa akin ninyo ginawa. Ang credit nandoon eh. Si Kristo po ang nag-acknowledge at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. So, wala pong tapon, kahit sa pinakamaliit. Wag ka nang mag-isip ngayon. Kay maliit, kay malaki, kahit pinakamaliit, basta kapatid na kinikilala ni Kristo, credited yon. Basta ginawan mo yan ng mabuti, binigay mo yung halaga doon sa kapatid na yan, gaya ng pagbibigay halaga ni Kristo, yun po pagpapahalaga kay Kristo yon. At kung mahalaga talaga sa atin si Kristo, ganun mo itatrato ang kapatid. Kung paanong halaga na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa kapatid. Kasi yung gagawin mo sa Kanya, kay Kristo mo rin ginagawa. Ang isang puntong napakaganda pa, itong nasa 14:37, ang nakaka-amaze po kuya kung paano nagdudugtong ang lahat ng mga salita ng Diyos. Pagka ganitong nag-aaral tayo, lumalatag na gumuguhit eh. Sabi ni Pablo dito sa 14:37 ng unang Korinto, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y sinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. So, tanong ni Kuya kanina kay kapatid na Rodel, ayon ka ba sa Espiritu? Siyempre, hindi naman tayo sasagot ng hindi kasi laglag ka na kaagad doon. Ang gusto natin maging dapat, kaya dapat nandoon tayo sa linya na ayon tayo sa Espiritu. Ngayon, kung ayon tayo sa Espiritu, kikilalanin natin yung mga isinulat ng mga apostol, sinulat ng mga kinasangkapan ng Diyos. Bakit? Pawang utos ng Panginoon. Ano ba utos ng Panginoon? Ang isa sa utos niya sa atin, maglingkuran tayo. 5:13 ng Galatia, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. Or kung i-replace natin yung part na yan, batay doon sa mga pinanggalingan na nating pag-aaral, gamitin ninyo ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa Espiritu, hindi sa laman. Kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo, sabi ni Pablo. So kung ayon tayo sa Espiritu, ginagamit natin yung kalayaan natin sa tama, yan po'y gagamitin natin sa ating paglilingkuran. Ang gagawin natin ngayon, yun ang isang utos, pagpapakilala yun ng sumasampalataya ka kay Kristo at ayon ka kay Kristo. Maglilingkuran tayo. Bakit? Mahalaga sa iyo ang kapatid eh. Doon din dudugtong yung 18:10 na pinanggalingan natin sa Mateo. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito. Kaya lahat yan bibigyan mo ng halaga eh. Kahit na yung pinakamaliit sa mga kapatid. So, magkakadugtong po talaga kung sumasampalataya ka,
mahalaga sa iyo si Kristo. Kung mahalaga sa iyo si Kristo, maipapakita mo yon na mahalaga talaga siya sa iyo dahil sumasampalataya ka sa pamamagitan ng paglilingkuran natin, sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng halaga sa kapatid. At yung pananampalataya mo na yon, may proof yun. Ang ganda ng example ni Kuya. Simpleng-simple yun, Brother Rodel. May drawing ka. Ako, may drawing na, may building pa. Ano kailangan ko patunayan sa iyo? Meron akong building eh. Ikaw naman kung makasat-sat ka, wala ka lang ginawa, kundi mamuntos sa building ko. Ikaw nga, kahit yung iba nga dyan eh, kung makapuntos, kagagagaling, katatalino eh. Kahit nga drawing, wala kayo eh. Wala kayong maipakita. Ang gagaling na magsalita, pero wala sa gawa. Nakikita kasi sa gawa eh. Doon pala talaga nagmamanifest yun. Sinasabi po ni Santiago yun. Yung pananampalataya mo, lilitaw yun. Ikaw, pakita mo yung pananampalataya mo na hiwalay sa gawa. Yung akin, ipapakita ko sa pamagitan ng gawa. Sabi niya sa 2:18, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ikaw, may drawing ka. Ako, meron akong building. Ang ganda, no? Ipakita mo sa akin ang iyong drawing na walang building. Ako, sa pamamagitan ng building, ipakikita ko sa iyo ang aking drawing. Sa pool, laglag ka, knock out ka. Di ba? Eh, yung iba nga, kahit nga sabi ko nga po, kahit nga drawing, walang may pakita eh. Walang ginawa na lang, kundi mamuntos, mamintas, doon sa building ng may building, na ang ganda-ganda naman ng building. Alam nyo, naalala ko tuloy Kuya, yung pinanggalingan po natin, kasi doon sa Bicol, last weekend, 3 days in a row, yung atin pong ginawang mga charity works doon, no? Mga kapatid, meron tayong MCGI Cares, sa Irigat, sa lokal ng Buhi, yung pong newly inaugurated natin na lokal. Alam niyo, sabi ng mga tao doon, tayo naman, hindi naman dumadaldal, gawa lang tayo ng gawa. Sabi ng mga tao doon, dapat ang wika, lahat ng lugar may MCGI. Dito, napakaraming iglesia dito, ang dami-daming simbahan dyan, hindi sila gumawa ng kahit na minsan na ganito. Sabing ganyan, hindi tumulong sa kapwa. Hindi gumawa ng ganitong mga pagkakawang gawa. O saan ka pa? Anong kailangang patunay? Di ba nakikita doon? Yung salita ng kabuhayan na mabuti. Ando doon pala yun eh. 3:13 ng Santiago, sinasabi po ni Santiago, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Mabuti ang ililitaw doon sa kabuhayan na ginagawa ng mga talagang marunong at matalino. Yung nagmamarunong, wala namang maipakitang mabuting gawa. May gawa, pero hindi mabuti. Dumaldal lang. Yun ang ginagawa, dumaldal, mamintas, mamuntos, magmanira. Yun lang ang ginagawa. Pero mabuting gawa, alin? Magaya, halimbawa man lang yung ating ginagawa na tuloy-tuloy. Meron kasi pang ano lang eh, pang advertisement lang. Kaya nila ginawa. Tayo po mga kapatid, naging buhay na natin ito. For the longest time, tuloy-tuloy natin itong ginagawa. Ganon tuloy yung sinasabi ng mga tao, no? Which is true naman. Tayo hindi naman dumadaldal na eh. Sila lang naman po ang nagsasabi ng ganon. Daming wikang iglesia dyan. Kasi doon sa atin, may mga katabing halos, wala pa pong 1 kilometro, nando doon yung mga iglesia tsaka mga simba-simbahan doon sa ating bagong lokal. Kaya naikumpara tuloy nila. Hindi na tayo po ang nagsasabi noon, nabanggit ko lang. Kasi comment ng mga tao yun doon. Which is proof naman, mga kapatid, nitong atin po Kuya na nakikita sa atin, nakikita sa pamamagitan ng gawa yung ating pananampalataya. Pagpapakita na sumasampalataya tayo kay Kristo, pagpapakita na mahalaga sa atin si Kristo, ang mga kapatid mahalaga sa atin, ang kapwa-tao ganun din kasi inutusan din naman tayong gumawa ng mabuti sa lahat. Saan ka? Kahit saan mo ikutin, nasa tama po tayong direksyon hindi po tayo nagkakamali talaga, mga kapatid. At ito talagang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nakakataba ng puso, nakakaligaya ng kalooban kapatid, mga kapatid, Kuya. Ito pong ating
mismong karanasan sa salita ng Diyos na ito. Ako po, ang dami ko pong talagang ipinagpapasalamat na lumalawak po ito sa atin ngayon na kahit anong balik natin, tinanan nyo nga yung paboritong talata ni Brother Rodel, kahit kailan natin balikan, meron at meron na bagong nabubuksan, nakaka-amaze, na maintindihan, dumudugtog sa pinag-aaralan natin, related. Kaya salamat sa Diyos. Naging mahalaga tayo sa Panginoon, una sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Natutunan din natin yung pagpapahalaga sa ating mga kapatid, pagbibigay ng halaga sa kanila kasi yun po ang pagpapakita din ng pagpapahalaga natin sa Panginoong Jesucristo kung tunay na sumasampalataya tayo at siya'y mahalaga sa atin. Salamat po sa Diyos, Kuya. O ngayon, kapatid na Rodel, kapatid na Josel, bagay, tutuloy natin yung ibang punto na tungkol dyan sa sinasabi mo pero tatandaan mo din yan, Brother Rodel, kasi huwag mong hanapin yun sa iba. Opo, Kuya. Huwag mo hanapin sa iba. Hmm. Hanapin mo kung kanino mo dapat makita. Yun, tama po, Kuya. Yan, pag-aaralan natin yan, Brother Rodel. Kasi, halimbawa, maraming pasikot-sikot, na, kung makikita mo sa kanila, pwede sila yun. Opo. So, saan dapat hanapin? Kanino dapat hanapin? Kaya nga tayo nag-uusap-usap, kapatid na Rodel, sa nananampalataya. Siya'y mahalaga. O di ito, yung pagpapahalaga, kapatid na Rodel, hanapin mo dun sa nananampalataya talaga. Opo. Tama po. Nasusundan mo. Opo, Kuya. Meron tayong pag-uusapan dyan. Sinabi ko nga kay Brad Josel nung isang gabi. At pag-uusapan natin yan. Bakit? Tignan mo, binabasa natin yung 28-20 ng Mateo. Ano yun, kapatid na Rodel? Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yan. May mga uhukayin tayo dyan, But in the meantime, ang una muna, ituro yung pagganap. Opo. Diba? Opo. Ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kung nananampalataya ka ngayon, ang katunayan, nagpabautismo ka na. Kapatid na Rodel? Opo. At sinasabi, so ang kinakausap natin ngayon dito, yung mga nananampalataya na kinikilala mo ang ating Panginoong Hesukristo, umaasa ka, kapatid na Rodel, na ikaw naman ay kinikilala rin ni Kristong kanyang kapatid. Opo. Dapat, huwag mong kalilimutan, ingatang pawalang halaga ang isa sa pinakamaliliit na ito. Bakit? Sapagkat ang ginawa ninyo sa isa sa maliliit na ito na aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, sa akin ninyo ginawa. Di babalik lang ako kapiraso, kapatid na Rodel. Pakibasa mo lang saglit yung 12:50 ng Mateo. Opo. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki
at aking kapatid na babae at ina. So, dapat pag sinabi mo, yung kinikilala niya na kapatid, Brother Rodel, pagka yun ang sabi niya, ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliliit na ito na aking mga kapatid, sa akin ninyo ginawa. Eh ano sabi? Sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Nakita mo kapatid na Rodel, ano? Opo, kuya. O ngayon, baka kasi on the other hand, sasabihin mo, akala ko ba, wag pawawalang halaga. Ba't ako hindi nyo pinahalagahan? Teka muna. Opo, kuya. Tama po. Unang-una, kung gumagawa ka ng kalooban ng Ama na nasa langit, hindi ka pagsasalita ng gano'n. Opo. O ngayon, kung tayo naman, halimbawa, mag-uusap-usap ngayon, nananampalataya ba tayo? Tayong mga nananampalataya, wag nating hanapin dun sa hindi pa nananampalataya. Opo. Brother Rodel, Opo. hanapin natin ito sa nananampalataya. Kung nananampalataya tayo, natural, hindi mo makikita doon sa hindi nananampalataya eh. Mhm. Kaya nga, sa mga hindi nananampalataya, ang siya ay batong itinakwil. Hindi mo mai-expect doon sa hindi nananampalataya yung pagpapahalaga kay Kristo, Brother Rodel. Opo. Yung pagpapahalaga kay Kristo nandun sa sumasampalataya. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya, accountable ka dito, Brother Rodel, Opo. na pahalagahan mo ang ating Panginoong Hesukristo. Ang nagpapahalaga ngayon kay Kristo, nagpapahalaga doon sa isa sa maliliit na kapatid ni Kristong kinikilala niya. Opo. Otherwise, Brother Rodel, si Kristo pinapawalang halaga mo. Opo. Di ano ang ibig sabihin? Kung nananampalataya tayo, hindi natin idadakdak lang ito, kapatid na Rodel. Opo. Oo. Gawin natin po, mga kapatid, na wag nating pawalang halaga yung isang kapatid na kasama mong gumagawa ng kalooban ng Diyos. Dapat pakita natin. Ipakita natin, kapatid na Rodel, yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng gawa natin, na yung gagawin mo, wag mong pawalang halaga yung isa sa maliliit na kapatid ni Kristong kasamang gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina, na ang ginagawa ninyo sa isa sa pinakamaliliit na ito na aking kapatid, sa akin ninyo ginawa. Sumasampalataya ka ba kay Kristo? Mahalaga siya sa iyo. Kung mahalaga siya sa iyo ngayon, kapatid na Rodel, huwag mong pawalang halaga yung isa sa maliliit na kapatid ni Kristo. Kung sumasampalataya ka. Amen. Dahil ang nananampalataya, Brother Rodel, papakita mo dun sa ginagawa mo, yung pananampalataya mo. Para ngayon lang yung pinag-uusapan natin, di nakita natin, kapatid na Rodel, sa bagay. Kasi panibagong paksa marami kang papasukan ng mga katwiran
Dahil kagaya niyan, ang isang bagay na dapat lagi nating maintindihan sa ating mga paggawa. Si Kristo ang ating dapat tinitignan, Brother Rodel. Opo. Sabi dun sa 12:2 ng Hebreo, kapatid na Rodel. Ano yon? Ito po. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Yan. Eh di, mamasdan natin palagi yan, kapatid na Rodel. Kaya nga may awit na tayo, si Jesus ang iyong masdan. Diba? Oh. Opo. Eh di, mamasdan natin si Jesus. Bakit? Iniwanan niya tayo ng halimbawa, Brother Rodel. Opo, Kuya. Diba? Ang Opo. sabi ng Biblia, 2:21 ng unang Pedro. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Yan. O edi susundan natin yung hakbang niya. Opo. Para masundan mo yung hakbang niya, masdan mo siya. Tama po. Di ba, kapatid na Rodel? Opo, Kuya. O ngayon, sa pagmamasid natin kay Kristo, makakakita tayo ng halimbawa. Tama, Brother Rodel? Tama po. At sa halimbawa na nakikita natin kay Kristo, susunod tayo, Brother Rodel. Opo. No? Ang sabi, kung paanong tinanggap tayo ni Kristo, di anong gagawin mo, kapatid na Rodel? Pagtanggapan din po tayo, Kuya. Kasi sinusundan mo siya. Opo. Kaya sabi dun sa 15:7 ng Roma, kapatid na Rodel? Ito po. Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Kristo. Nakita mo, no? Opo. Di may ginagayahan ka. Opo. Para madaling makapanggaya, Brother Rodel, titignan mo yung ginagaya mo. Opo, Kuya. Kaya nga, pagka nasa exam, ba't mo ikaw tinatakpan? Nangongopya ka eh. Opo. Diba, no, Brother Rodel? Opo. In open notes, yun. Aba, sabi nung isa, kahit hindi matalas ang isip ko, matalas ang mata ko. Diba bakit? Kasi tinitignan niya yung kinokopya niya. Kinokopyahan niya. Di ba pagka nanggagaya ka, Brother Del, may tinitignan ka. Opo. Kaya gaya ni Kristo, di para maging gaya ka ni Kristo, masdan mo si Kristo. Opo. Kaya sa ganito, magtanggapan kayo. Gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya makikita mo kung paano tayong tinanggap, matuto tayong tumanggap dun sa tinanggap naman. Kaya ngayon binasa natin dun sa 14:3, di ba, kapatid na Rodel, na huwag nating pawalang halagaan, wika, yung hindi kumakain sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Kaya yung tinanggap ng Diyos, huwag mong pawalang halaga. O hindi pahahalagahan mo yung tinatanggap ng Diyos. Tinanggap nga ng Diyos eh. Yung pinahalagahan ni Kristo, pahalagahan mo. Pinahalagahan nga ni Kristo eh. Kung ginagaya mo siya o tinitignan mo siya, minamasdan mo siya, dapat, kapatid na Rodel,
gawin natin kung paano niya ginawa. Kung sumasampalataya tayo ngayon sa ating Panginoong Hesukristo, isang bagay na hindi natin dapat na kalimutan, ipakita natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng ating gawa. Hindi yung ang ganda ng paksa. Oh. Opo. Maganda pala eh. Ang patotoo ng pananampalataya natin doon sa salita, pagtanggap natin sa salita. Kung tinatanggap natin yung salita, ganun din kapatid na Rodel, kung paano tinatanggap mo si Kristo, ganun mo tanggapin yung kinikilala niyang kapatid. Opo. Oh. Kung sumasampalataya ngayon tayo, dapat ipakita natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng ginagawa natin, kapatid na Rodel. Opo. Na, nagtatanggapan tayo. Nagtatanggapan ba tayo? Oh. Yun ang ano yun ang Opo. dahil yung pagtatanggapan natin, kapatid na Rodel, pagpapakita ng ating pananampalataya. Amen. Huwag mong kalilimutan, yung nandun sa 13:39 ng gawa, sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Di kung nananampalataya tayo, ay ang pruwebang nananampalataya ka? Dahil isang bagay, kapatid na Rodel, ang ganda ng nakapaloob sa pananampalataya. Sino mang sumampalataya sa Kanya, sumasampalataya ka kay Kristo, merong buhay na walang hanggan. Pero hindi basta't sasabihin lang natin sumasampalataya tayo. Bahagi ng pagpapakita ngayon ng ating pananampalataya yung pinag-uusapan natin, Brad Rodel. Opo. At yung sumasampalataya, hindi magpapawalang halaga yon sa isa sa maliliit na kinikilala ni Kristong kapatid niya. At wag mo namang kalilimutan, ang kinikilala niyang kapatid niya, yung kasama niyang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Amen. So, ang application ganun pa din no? Hanapin mo yon, kapatid na Rodel, doon sa gumagawa ng kalooban ng Diyos, doon sa kasama niya na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Yan. Nakakasunod ka, Brad Rodel. Opo, Kuya, awa po ng Panginoon. Napakagandang punto nitong sinabi niyong itong part na to, no? Huwag mong hanapin yan doon sa hindi mo naman dapat paghanapan. Hanapin mo ito doon sa sumasampalataya, di ba? Kasi nag-expect ka ba doon Hindi nga sumasampalataya Doon ka sa sumasampalataya maghanap nung gawa ng pananampalataya na makikita sa mabuting kabuhayan. At ito nga pong pinag-aaralan natin ngayon, dumugtong doon sa pinag-aaralan natin itong nakaraan lang po, mga kapatid. Pero merong nadagdag na sa akin, may nadagdag na mahalagang detalye na parang lalong mag-e-enhance doon sa magiging interes mo, nasa mo na gawin mo yung itinuturo ng salita ng Diyos. Kasi kung sumasampalataya tayo kay Kristo, dapat mahalaga sa atin si Kristo, yung nasa 2:6 o 2:7 ng unang Pedro. Sa inyo ngang nananampalataya, siya'y mahalaga. Kasi napakahalaga ng nakapaloob dun sa pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yung binasa nating favorite verse ko, mga kapatid, upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya, huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Biro mo, andun na po lahat yun mga kapatid, Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan.
Pero mahalagang maintindihan natin ano ang nakapaloob sa pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pananampalataya na ipapakita po yan sa gawa at dapat makita sa paggawa yung pananampalataya mo, hindi sa salita lang. Ano po mga kapatid? At ang isang puntong nakita natin, sabi ng Biblia, sa kanilang nangananampalataya, siya'y mahalaga. Kung sumasampalataya po tayo sa Panginoong Hesukristo, mahalaga sa atin ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung sinasabi naman nating sumasampalataya tayo, mahalaga sa atin ang Panginoong Hesukristo, ano ang application nun? Paano natin yun maipapakita sa ating mga paggawa? Ano yung dapat nating gawin kung talagang mahalaga nga sa atin ang Panginoong Hesukristo? Maliwanag naman po ang sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, ano po? Ang sabi ni Kristo, ingatan ang wika ninyo na huwag ninyong pawala ang halaga ang isa sa maliliit na ito. Yung maliliit na palagay mo na maliit sa tingin mo na kapatid ng Panginoong Hesukristo, utos niya yun ingatan ninyo. Beware, huwag kang di ba? Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito. Bakit po? Utos ni Kristo yun Hindi mo dapat pawalang halaga. Kailangan, bigyan mo ng pagpapahalaga yung maliliit na yon na sinasabi ni Kristo. Bakit po? Kasi ang pagpapahalaga natin doon sa isa sa maliliit na itinuturing ni Kristo na kanyang mga kapatid ay pagpapahalaga natin kay Kristo yon. Dahil ang gagawin mo po doon sa isa sa maliliit na kapatid ni Kristo, sa kanya mo ginawa. At yung hindi mo naman gagawin doon, kay Kristo mo hindi ginawa. Ano ibig sabihin po noon mga kapatid? Huwag mong pawalang halaga yung isa sa maliliit na kapatid ni Kristo, kundi pahalagahan mo anong klaseng pagpapahalaga kung papaanong pinahahalagahan mo ang Panginoong Hesukristo. Kaya paano natin po maipapakita na sumasampalataya nga po tayo sa ating Panginoong Hesukristo kung hindi po natin winawalang halaga ang isa sa pinakamaliliit na kapatid ni Kristo na kasama niyang gumaganap ng kalooban ng Ama. Maliwanag naman po kung sino yung kapatid ni Kristo Mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, siya mismo nagsabi, sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Yung kasama mong gumaganap ng kalooban ng Diyos, ikaw din gumaganap ka ng kalooban ng Diyos, di kapatid ka ni Kristo. May kasama kang gumaganap ng kalooban ng Ama, kapatid mo yon. Ano po, kapatid ni Kristo yon. Ang gawin mo doon, ginagawa mo kay Kristo. Kaya kung sumasampalataya tayo, mahalaga si Kristo sa atin. At kung mahalaga naman si Kristo sa atin, pahalagahan po natin ang isa't isa. Mga kapatid, kahit yung pinakamaliit pa sa tingin natin, kapatid ni Kristo yon. Mahal ni Kristo yon, binili niya ng kanyang dugo, mahalaga po dapat sa atin yon. Wala tayong diskriminasyon sa mga kinikilalang kapatid ng Panginoong Hesukristo. At kung tayo po talagang sumasampalataya kay Kristo, susunod tayo doon sa mga halimbawang ipinakita ng Panginoong Hesukristo kasi kaya nga niya pinakita yon para sundin natin Yung sinasabi ng apostol na si Pedro, sabi niya, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Meron kang susundang hakbang ng Panginoong Hesukristo, mga halimbawa po na kanyang iniwanan. At sabi nga po ni Kuya, para madali kang makasunod, masdan mo. Diba? Tingnan mo yung ginagaya mo. Para makopya mo, kasi kung di mo titignan, hindi mo magagaya, di mo laman o ginagawa. Susundan mo nga yung hakbang niya, mamasdan mo siya. Kaya yun naman ang sinasabi ng apostol na si Pedro, namasdan ang wika natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya.
susundan natin dyan. Titingnan natin yung mga halimbawa na kanyang iniwanan. At siya yung nagsabi, mga kapatid, na huwag nating pawalang halaga kahit yung pinakamaliit sa kanyang mga kapatid. Dapat tayong magtanggapan. Paano tayong magtatanggapan? Gaya naman ni Kristo, sabi naman ni Pablo, na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya para masabi mo pong sumasampalataya ka kay Kristo, dapat tinatanggap natin ang mga kapatid ni Kristo kung papaanong tinanggap tayo ng Panginoong Hesukristo. Kung paanong tinanggap tayo ng Diyos. Kasi 14:3 ng Roma, sabi ng apostol na si Pablo, ang kumakain wag magwalang halaga sa hindi kumakain sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Tinanggap ng Diyos eh. Tapos papawalahang halaga po natin, mga kapatid. Ano yun? Di ba? Hindi tayo umaayon noon sa Diyos pagka ganun po ang gagawin natin. Kaya magtatanggapan po tayo, mga kapatid, huwag nating pawawala ang halaga ang ating kapatid na kasama po nating gumaganap ng kalooban ng Diyos. Na pag ginagawa natin, pinapahalagahan natin yung kapatid. Mga kapatid, hindi natin binabaliwala yung kalagayan ng kahit na sinong kapatid. Alam na alam natin sa puso natin, pagpapakita natin yon ng pagpapahalaga sa atin pong Panginoong Hesukristo. Yung bawat effort ngayon na gagawin po natin para ipakita nating mahalaga sa atin yung kapatid natin sa ating paglilingkod sa Diyos, pagpapakita natin yon ng ating pagpapahalaga kay Kristo. At yung pagpapahalaga natin kay Kristo, pagpapakita yon ng ating pananampalataya. Kaya hindi po basta sasabihin lang sumasampalataya. Dapat makita tayong nagtatanggapan, makita tayong nagpapahalaga sa isa't isa. Dahil ang pagtatanggapan natin ay kung paanong tinanggap tayo ni Kristo. Ang pagpapahalaga naman natin sa mga kapatid ni Kristo ay pagpapahalaga po natin sa Kanya. Tayo po ang tinuturuan nito, mga kapatid. At tayo ang sumasampalataya, sa atin po ito dapat makita. Yung sinasabi nga po ni Kuya, lahat naman tayo, mga kapatid na sumasampalataya, after ng pagkakatipon, iisa tayo ng expression. Pare-pareho po tayo ng sinasabi. Dahil yung turo ng Diyos talagang napakaganda po niyan . Pero maganda yung paksa. Dapat ang kasunod nun, inia-apply ba natin? Dapat kasi sa atin po ito makita. Kung tayo ang sumasampalataya, tayo po ang patuloy na magpakita ng pagpapahalaga natin sa mga kasama nating nagsisikap makaganap ng kalooban ng ating Ama. Magtanggapan tayo, wala tayong ire-reject. Kapatid natin, kasama nating gumaganap ng kalooban ng Diyos, tanggapin natin sa ating mga kalooban kung paano tayong tinanggap ng Panginoong Hesukristo. Proof yon, sumampalataya nga tayo sa Panginoong Hesukristo. Yun po, Kuya. Kasi kapatid na Rodel, doon pumapasok yung implikasyon noon na nandun sa sinasabi ng sulat ni Juan, Doon sa 3, ikatlong Juan, kapatid na Rodel, 1:9. Opo. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Kita mo, kapatid na Rodel, na Opo. yung hindi mo pagtanggap, pagpapakita ng kataasan yun. Tama po. Naintindihan mo? Opo, Kuya. Diyan ngayon, papasok yung iba pang mga usapin, kapatid na Rodel. Bakit? Kung pumarianan wika ako, papaalala ko sa iyo yung mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. At hindi nasisiyan sa ganito. Ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid. Bakit? May kataasan . Opo.
Oh. At silang ibig na tumanggap, pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Oh, kasi hindi nga niya matanggap din yung mga kapatid. Hindi ito nakikipagtanggapan. Opo. Eh di ba ano ba sabi? Mangagtanggapan kayo. Mm. Gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo. Eh pagkatapos, sabi ni Juan, hindi kami tinatanggap. Tapos, yung mga kapatid, ganun din, hindi tinatanggap yung mga kapatid. Hindi man niya tinatanggap yung mga kapatid. Ang utos magtanggapan . Bakit? Anong dahilan? Ibig magkaroon ng kataasan. Kaya nga, na-relate na kakaagad din ni Brad Sani. Di ba noong nakaraan, binabanggit niya na nga din dahil pinag-aralan natin yung tungkol dun sa kababaan no? Opo. Dahil isa yun sa mamasdan mo kay Kristo Opo. Yan. Di ba, Brad Rodel? Opo. Ngayon, ba't hindi mo matanggap yung kapatid? Mataas ang isip mo. Opo. Kaya pag pumasok yung kataasan, hindi papasok yung pagtatanggapan. Opo. Kaya itong si Diotrephes, tingnan mo yung lahat ng mga mapagmataas ang kaisipan, hindi makikipagtanggapan yun. Opo, kuya. Bida-bida Di ba? Sabi nila, ganun yung hindi makikipagtanggapan. Ano ang pruweba ngayon ng pananampalataya mo? Kaya po, gagawin natin ngayon ito mga kapatid kung sumasampalataya tayo. Tandaan natin, ang pagpapakita natin ng ating pananampalataya, ang isang paraan na maipakita natin ang pananampalataya natin, huwag nating pawalang halaga ang isa sa maliliit na kapatid na kinikilala ni Kristo. Dahil yun, pagtanggap natin kay Kristo, yung nandun sa 10:40 ng Mateo, kapatid na Rodel, sinasabi, ang tumatanggap sa inyo, ako tinatanggap. Opo. Ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. Kita mo, no? Pagkatapos, hindi ka kami tinatanggap. Bakit? May kataasan. Ibig magkaroon ng kataasan sa kanila. Hindi kami tinatanggap. At hindi lang kami, hindi man niya tinatanggap yung mga kapatid. At yung ibig tumanggap, pinagbabawalan niya, pinalalaya sila sa iglesia. Bakit? Kasi may kataasan ngayon, kung sumasampalataya naman tayo at tinitignan natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang halimbawa na nagpakita ng halimbawa ng kapakumbabaan. Na yan ang pag-uusapan natin at isa pang babalikan natin, kapatid na Rodel, dapat maipakita natin yung pagtatanggapan natin. Bakit? Manifestasyon yun ng ating pananampalataya. Kaya kung papaanong sinasabing ang gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, huwag mamatay, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang isang barometer mo ngayon? Ano ngayon ang isang titignan mo? Ano ang isang sukatan mo ng iyong pananampalataya? Dapat, kung sumasampalataya tayo, kapatid na Rodel, dun babalik ka palagi. Hindi pwedeng ang sumasampalataya hindi makikipagtanggapan. Kawalang pananampalataya na hindi mo tanggapin yung kapatid na tinatanggap ni Kristo. Kinikilala niyang kapatid niya. Kawalang pananampalataya yun. Yun ang lundo. Intindihan mo, Brother Rodel? Opo. Ang lundo ng pinag-uusapan natin ngayon, pagpapakita ng pananampalataya yun, kapatid na Rodel. At kawalang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ang hindi mo pagtanggap
sa isa sa pinakamaliit na kapatid na kinikilala ni Kristo. Kawalang pananampalataya yon. Hindi mo kailanman maaaring i-claim na ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, na yun ay ikaaaring ganap natin, na sinasabi ng Biblia sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Ikaaaring ganap mo yung pananampalataya kay Kristo, kapatid na Rodel. Kaya mahalaga yung pananampalataya sa Kanya. Ikapagkakamit mo ng buhay na walang hanggan, upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, susi yun, kapatid na Rodel. Pero hindi mo ma-claim at masasabing sumasampalataya ka kung pinawawalang halaga mo ang isa sa pinakamaliliit na kapatid na kinikilala ni Kristong kapatid niya. Amen. Kaya po, yun ang titignan natin ngayon palagi, at pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ayan. Sana po ay mayroong nagbukas sa atin, mga kapatid, na mahalagang bagay ng pananampalataya natin. Bakit natin ito pinag-aaralan? Para yung pananampalataya natin huwag mawalan ng kabuluhan. Yung sinasabi na pananampalatayang baog, pananampalatayang patay. Kung ang pananampalataya natin pananampalatayang dapat natin talagang mataglay, hindi dapat na ito ay hiwalay doon sa pagtanggap natin, kapatid na Rodel, sa isa sa pinakamaliliit na kapatid ni Kristong kinikilala niya sa harap ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Sana po, mga kapatid, ito mapagsikapan natin. Hindi tayo maghahanap nito sa kahit na kanino. Tayong mga magkakapatid na sumasampalataya, ang dapat na magkaroon po ng pagsisikap, na magtulong-tulong magawa ang mga bagay na ito kung sumasampalataya tayo. At kung sumasampalataya ka naman, ikaw naman ay kapatid ni Kristo, gumagawa ka naman ng kalooban ng Diyos. At hindi kalooban ng Diyos yung pananaghili, paninibugo. Hindi kalooban ng Diyos yun. Kita mo yung mga kapatid na may taglay na pag-ibig sa kapatid. Nung nakitang binigyan ng bahay yung mga kapatid na nawalan ng bahay dahil sa kalamidad doon sa Bicol, natuwa. Natuwa sila, nakikigalak sila doon sa mga kapatid na nabigyan ng bahay dahil sa tulong ng mong kapatiran, yung mga nagiba ang bahay, kapatid na Rodel, dahil sa kalamidad ng bagyo, natulungang maipatayo ng bahay. Yung mga kasamang nananampalataya, natutuwa yun para dun sa mga kapatid. Opo. Yung hindi nananampalataya, nang iinggit yun. Hindi ba? Sa halip na matuwa, bati ka yun, binigyan. Di ka magpasalamat. Kung hindi ka babatuwa para doon sa kapatid. Nagiba, kung makikita mo kalagayan ng mga kapatid, nagiba yung bahay. At ang tinutuluyan, talagang kahit na meron, kapatid na Rodel, hindi man ganong kalakasan ng hangin, talagang hahanginin. Ngayon, tinamaan talaga ng hangin, kapatid na Rodel, dahil may nagdaang bagyo, may nagdaang kalamidad. Hindi ba ngayon oportunidad ng kapatiran na gawin at ipakita ang pagpapahalaga sa kapatid na kinikilala ni Kristong kapatid niya? Kung kapatid ka din naman, huwag kang manginggit. Opo. Diba? Pasalamat ka. Dapat
Kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng sangkap nagagalak na kasama niya. Oh, hindi ba kapatid na Rodel? Oh. Amen, Kuya. O kaya kung ang isang sangkap nagkakabahay, di matuwa ka. Opo. Nakalamidad yun, hindi ka, kung kasangkap ka ga, ay, hindi ba ganun kapatid na Opo. Rodel? Ay matutuwa Opo, ka para sa iyong kapatid. Hindi ka, buti pa ikayon. Ika kami, tagal-tagal ko na ikang kapatid, di pa ika ako, abay, mag-assess ka. Baka kaya ganun. Hindi ba? Ano? Opo, Kuya. Para ko naman ika, ano lang, huwag na tayo baka kung saan pa tayo mapunta. Basta't ang atin lang, ang kasangkap ng katawan, kapag ang isang sangkap nagkakapuri, lahat ng sangkap nagagalak na kasama niya. Kung ang isang sangkap nagdaramdam, ang lahat ng sangkap nagdaramdam na kasama niya. Kaya, di ba, sa awa ng Panginoon, kahit na nga sa malalayong mga lugar, ang naisip noong mga sumasampalataya, hindi naman manginggit. Ang naisip noong mga sumasampalataya, paano kaya makakapagpatayo din dun sa kapatid, para sa kapatid? Diba? Na nawawalan talaga ng tirahan, nawawalan ng bahay. Yun ang nasa isip na sumasampalataya. Amen. Oh. Opo. Diba? Na Opo. yung kapatid na nawalan ng tahanan, nawalan ng matuluyan. Kaya nga sabi ko nga dun sa kapatid, wala po kaming bahay. Hindi po kapatid, huwag niyo sasabihin yun. Dahil may kapatid kayo sa Diyos. At ang bawat kapatid na sumasampalataya, ayan, di ba mayroon tayong kaya nga may tuluyan tayo, tatanggapin na. Paano natin masasabi? Ako'y naging taga-ibang bayan. Inyo akong pinatuloy. Kapatid na Rodel? Opo. Ginawa nyo sa isa sa malilit na ito, sa akin ninyo ginawa. Bakit? Kasi ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Ba't pinatuloy? Walang matutuluyan. Opo. Hindi ba? Walang matutuluyan Pinatuloy. Ngayon, nawala ng bahay, nakalamidad. Sa awa ng Panginoon, nagtulong-tulong ang kapatiran para maipatayo yung bahay nila. Sumasampalataya yun. Hindi ba kinikilala ng Panginoon Jesucristo yun? Hindi ba? Opo. Hindi ba pwedeng masabi yun? Sa pagdating ng panahon? Na nabagyo ako, kinalamidad ako, nawalan ako ng bahay, ako'y inyong pinatuloy. Amen. Bakit? Kailan yun? Ginawa ninyo sa isa sa maliliit na ito na aking kapatid. Kahit sa isa sa pinakamaliit na ito, sa akin ninyo ginawa. Kaya po, sana mga kapatid, yun ang mapagsikapan natin, mapagpatuloy, na tayo ay makipagkapatiran, makipag-ibigan sa kapatiran, magpatuloy tayo ng pagtatanggapan, ng kung sumasampalataya po tayo. Otra cosa, hindi sumasampalataya. Yung hindi sumasampalataya, wala tayong magagawa doon. Di ba? Yung hindi sumasampalataya, para sa kanila, si Kristo'y batong itinakwil. What do we expect? Si Kristo na nga, ganun sa kanila, tayo pa. Diba? Ang kapatid pa kaya. Pero sa nangananampalataya, ipakita natin ang pagpapahalaga natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Diyos, ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang dumulog sa pananalangin, mga kapatid.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, muli po Ama, nag-aalay kami ng taos na pasasalamat sa iyo. Ito lamang po ang aming laging nauusal sa kapalarang ipinagkaloob mo sa aming mga magkakapatid, sa mga aral na nagbibigay ginhawa ng amin pong mga kaluluwa. Salamat po sa pagkakataong makahalubilo namin ang mga kapatid na kinikilala ng aming Panginoong Hesukristo. Ang kami po ay makapagdamayan, makapag-alalayan, magkakaakbay, nagpapayuhan, iibigang mga magkakapatid. Sana po magbunga ng ikapagiging dapat ng aming mga kaluluwa. Pagsapit po ng huling araw, bahala ka na po sa aming lahat, Ama. Nagpapasalamat ang aming mga kaluluwa sa kadakilaan ng pagmamahal mo po sa aming iyong mga nilikha. Pagpaumanhinan mo na ang mga pagkakataong nabibigo ka po namin at nagkukulang kami sa aming mga tungkulin at sa aming mga kapatid. Sana'y lagi mo kaming bigkisin at Panginoon ng pag-iibigang mga magkakapatid at maitagpos namin ang tungkuling ipinagkaloob mo sa amin. Matugunan po namin ang dahilan ng pagkakatawag mo sa aming mga magkakapatid. Panginoon, ano man pong balisa at mga alalahanin ng aming mga puso, ang aming pag-asa, naririyan ka, laging nakaantabay, laging nag-aalala sa aming mga kalalagayan. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa aming lahat. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasama ng langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman.